Telenovela PH. Love, romance, fantasy. Kwentong aabot sa puso at imahinasyon. Jerome and Anne Stories. Langit, Lupa, Impyerno. Book 1, Ang Bawal na Pag-ibig. Nag-uusap ang magkakaibigang sina Anne, Laika, Kathy, at Sarah sa kantin ng paaralan nang dumaan ang bagong transfer student na si Jerome Sevilla. Napatingin ng paghanga ang tatlo maliban kay Anne, na abala pa rin sa pagkain at tila walang interes sa bagong dating. Grabe, ang pogi, bulong ni Laika habang sinusundan ng tingin si Jerome. Oo nga, mukhang artista, dagdag ni Kathy na may ngiting hindi may pinta. Si Sarah naman ay bahagyang kinurot si Anne. Hoy, hindi ka man lang titingin. Umangat ang tingin ni Anne, saglit na sinundan ng mata si Jerome, saka muling yumuko. Okay lang, transfer student lang naman. Hindi nila alam, sa sandaling iyon ay napatingin din si Jerome sa kanilang mesa, at ang mga mata niya ay sandaling tumigil kay Anne, na parabang may kung anong kakaibang pumukaw ng kanyang pansin. Si Anne ang pinakabata sa magkakaibigan kaya sanay na siyang pretuhing bunso ng grupo. Habang si Laika, Kathy, at Sarah ay abalang-abala sa paghanga kay Jerome Sevilla, si Anne ay tahimik lamang, may hawak na kutsara at tinidor, at halatang mas interesado sa pagkain kaysa sa bagong transfer student. Bata ka pa talaga, Anne, biro ni Kathy. Wala ka pang pakialam sa mga ganyan. Ngumiti lang si Anne. Mas bata man ako, hindi ibig sabihin noon pare-pareho na tayo ng trip, sagot niya ng simple. Hindi napansin ng magkakaibigan na mula sa malayo, muling napatingin si Jerome sa kanilang mesa, at muli, ang tingin niya ay napunta kay Anne, ang bunso na tila naiiba sa lahat. Si Anne, na malapit ng magdebuo, ay kakaiba ang ganda na hindi agad napapansin. May taas siyang 5 talampakan at 4 na pulgada, maputi ang kutis, mukhang tsinita ang mga mata, at mahaba ang buhok na madalas niyang itali o pabayaang bumagsak sa balikat. Bilang pinakabata sa magkakaibigan, may inosente at tahimik siyang dating na lalong nagbibigay sa kanya ng kakaibang alindog. Habang nagtatawanan sina Laika, Kathy, at Sarah, si Anne ay nakaupo lamang ng maayos, simple ang kilos at banayad ang ngiti. Hindi man siya nakikisabay sa paghanga ng mga kaibigan, may kung anong misteryosong aura sa kanya na hindi maipaliwanag. At muli, sa kabilang dulo ng kantin, napatingin si Jerome Sevilla sa kanila. Sa dami ng tao, ang mga mata niya ay kusang bumalik kay Anne, ang dalagang tahimik, simple, ngunit hindi malilimutan. Napansin ni Anne ang pasulyap-sulyap na tingin ni Jerome sa kanya. Sa unay inisip niyang nagkakamali lang siya, kaya ibinaba niya ang paningin at nagkunwaring abala sa pagkain. Ngunit nang muli siyang tumangala, nahuli niya ang mga mata ni Jerome na muli na namang nakatuon sa kanya. Bahagyang uminit ang pisngi ni Anne at agad siyang umiwas ng tingin. Kinabahan siya, hindi sanay na siya ang pinagtutuunan ng pansin, lalo na ng isang lalaking hindi niya kilala. Tahimik siyang huminga ng malalim, pilit kinakalma ang sarili. Anne, okay ka lang? Tanong ni Sarah ng mapansing parang balisa ang bunso. Oo, maikling sagot niya, pilit na ngumiti. Hindi niya sinabi sa kanila ang tungkol sa napapansin niya. Sa kabilang banda, si Jerome ay bahagyang napangiti nang mapansin ang pag-iwas ni Anne. Para sa kanya, may kung anong kakaiba sa dalagang iyon, hindi maingay, hindi papansin, at lalong hindi katulad ng iba. At sa gitna ng maingay na kantin, isang tahimik na koneksyon ang unti-unting nabubuo, nagsisimula sa mga sulyap na puno ng hiya at pagtataka. Hindi na nakatiis si Anne. Sa kabila ng kaba sa dibdib, dahan-dahan siyang tumayo mula sa kinauupuan. Napatingin sa kanya sina Laika, Kathy, at Sarah, halatang nagulat. Anne, saan ka pupunta? Bulong ni Laika. Hindi na sumagot si Anne. Huminga siya ng malalim at naglakad papalapit kay Jerome, na nooy nakatayo malapit sa vending machine.
Ramdam niya ang tibok ng puso niya sa bawat hakbang, ngunit pinilit niyang magpakatatag. Excuse me, mahina ngunit malinaw na sabi ni Anne. Lumingon si Jerome, bahagyang nagulat, saka ngumiti. Hi! Napayuko sandali si Anne bago muling tumingin sa kanya. Napansin ko kasing, kanina ka pa tumitingin sakin, diretsyong sabi niya, may halong hiya at tapang. May kailangan ka ba? Sandaling natahimik si Jerome, saka bahagyang natawa, tila nahuli sa kalokohan. Pasensya na kung napansin mo, sabi niya. Hindi ko sinasadya, nakuha lang talaga ng pansin ko. Nagtaas ng kilay si Anne, ngunit hindi galit ang itsura niya, bagkus ay mausisa. Bakit? Tahimik ka kasi, sagot ni Jerome ng tapat. At parang hindi ka nagpapapansin, kahit lahat sila, tumango siya sa direksyon ng mga kaibigan ni Anne, ay abala sa ingay. Bahagyang ngumiti si Anne sa sagot niya, ang kaba ay unti-unting napalitan ng gaan. Anne, pakilala niya, Anne Rivera. Jerome, sagot niya agad. Nice to meet you, Anne. Sa likod nila, halos mapatili sina Laika, Kathy, at Sarah sa nakita. Ngunit para kina Anne at Jerome, tila biglang nawala ang ingay ng kantin. Sa simpleng paglapit at tapang ng loob, may isang bagong kwento na nagsisimula. Si Anne ay lumaki sa isang simple ngunit masayang pamilya. Ang kanyang ama ay isang masipag na tricycle driver na araw-araw bumibiyahe upang matustusan ang kanilang pangangailangan, habang ang kanyang ina naman ay nagtitinda ng mga damit at kung ano-anong paninda sa Divisoria. Bata pa lamang si Anne ay sanay na siyang tumulong, minsan sa pag-aayos ng paninda ng ina, minsan naman sa pag-abot ng sukli kapag may pasahero ang ama. Dahil dito, maaga siyang natutong magpakatatag at maging mapagkumbaba. Hindi siya sanay sa marangyang buhay, at lalong hindi siya sanay na mapansin ng mga tulad ni Jerome. Para kay Anne, sapat na ang simpleng hapunan, tawanan ng pamilya, at pangarap na makapagtapos ng pag-aaral. Habang kausap niya si Jerome sa kantin, hindi niya alam na may mga mundong magkaiba silang pinanggalingan. Ngunit sa likod ng simpleng damit at tahimik na kilos ni Anne, may dalang kwento ng sipag, pagmamahal, at pangarap na unti-unting uhubog sa kung sino siya. At marahil, iyon mismo ang dahilan kung bakit siya naging kakaiba sa paningin ni Jerome. Muling lumapit si Anne sa mga kaibigan matapos ang maikling usapan nila ni Jerome. Kita sa mukha niya ang bahagyang pamumula, ngunit kalmado pa rin ang kilos niya. Pagkaupo pa lang niya, agad siyang sinalubong ng 3 pares ng matang punong-puno ng tanong. Anne, sabay-sabay na bulong ni Laika, Kathy, at Sarah. Ano yun? Inosente niyang tanong habang kumukuha ulit ng kutsara. Bakit mo nilapitan si Jerome? Halos pabulong na sigaw ni Laika. Anong sinabi niya? Dugtong ni Kathy. Crush ka ba niya? Napailing si Anne at bahagyang ngumiti. Wala, nagtanong lang ako kung bakit siya tingin ng tingin. Nagpakilala lang kami. Talaga lang. Hindi makapaniwalang sabi ni Sarah. Talaga, sagot ni Anne. Okay naman siya, mabait. Nagkatinginan ang 3, halatang kinikilig. Bunso talaga, biro ni Kathy. Ikaw pa talaga ang lumapit. Sa malayo, napatingin muli si Jerome sa kanila. Sa pagkakataong ito, hindi na umiwas si Anne. Saglit silang nagtagpo ng tingin, at bago pa siya mapansin ng mga kaibigan, bahagya siyang ngumiti. Hindi man niya aminin, may munting kiliti sa dibdib ni Anne. At sa simpleng pagbabalik niya sa mesa ng mga kaibigan, may bagong damdaming tahimik na sumasabay sa bawat tibok ng kanyang puso. Hindi alam ni Anne, at lalo na ng kanyang mga kaibigan, na may tinatagong tunay na pagkatao si Jerome Sevilla. Sa paaralan, kilala lamang siya bilang bagong transfer student na tahimik, maayos manamit, at may simpleng ngiti. Ngunit sa labas ng campus, iba ang mundo ni Jerome. Siya ay nagmula sa isang mayamang pamilya. Ang kanyang ama ay isang kilalang negosyante na may-ari ng malalaking kumpanya, habang ang kanyang ina naman ay isang respetadong socialite. Lumaki siya sa pribadong eskwelahan, may driver, at sanay sa marangyang buhay.
Ngunit pinili ni Jerome na lumipat sa isang ordinaryong paaralan at itago ang kanyang tunay na estado sa buhay. Sawang-sawa na siya sa mga taong lumalapit sa kanya dahil lamang sa pera, apelyido, at impluwensya ng pamilya niya. Gusto niyang makilala bilang simpleng Jerome, hindi bilang anak ng isang mayaman. At doon niya nakita si Anne, isang dalagang walang pakialam sa itsura niya, sa pangalan niya, o sa kung anuman ang mayroon siya. Isang dalagang tahimik, totoo, at hindi nagpapanggap. Sa unang sulyap pa lang, ramdam na ni Jerome na kakaiba si Anne, at iyon ang unti-unting bumabasag sa matagal na niyang itinayong pader sa puso. Habang si Anne ay kontento sa simpleng mundo ng pamilya at mga kaibigan, si Jerome naman ay nagsisimulang magduda kung hanggang kailan niya maitatago ang katotohanan. Sapagkat darating ang araw na ang dalawang mundong kanilang ginagalawan ay kailangang magtagpo. At sa araw na iyon, masusubok hindi lamang ang damdamin ni Jerome, kundi pati ang tapang at puso ni Anne. Ang ama ni Jerome ay si Don Rafael Sevilla, isang kilalang negosyante na iginagalang at kinatatakutan sa mundo ng negosyo. Siya ang nagtatag ng Sevilla Group of Companies na may hawak na mga mall, real estate, at iba't ibang malalaking proyekto sa buong bansa. Para sa marami, siya ay simbolo ng tagumpay, disiplina, at kapangyarihan. Ngunit sa loob ng kanilang tahanan, si Don Rafael ay isang ama na mahigpit at mataas ang inaasahan sa kanyang nag-iisang anak. Lumaki si Jerome sa ilalim ng anino ng isang ama na sanay mag-utos at mas naniniwala sa pangalan at reputasyon kaysa sa damdamin. Para kay Don Rafael, malinaw na ang landas ni Jerome, pag-aaral sa pinakamahusay na paaralan, pamamahala sa negosyo, at pakikipag-ugnayan sa mga taong kapantay ng kanilang estado sa buhay. Hindi niya gusto ang ideya na namumuhay si Jerome bilang isang ordinaryong estudyante. Para sa kanya, kahinaan iyon, isang pag-aaksaya ng potensyal. Hindi niya alam na ang desisyong iyon ni Jerome ay hindi pagtakas sa responsibilidad, kundi paghahanap ng sarili. At kung sakaling malaman ni Don Rafael ang tungkol kay Anne, isang simpleng dalaga, anak ng tricycle driver at tindera sa Divisoria, tiyak na hindi niya ito basta tatanggapin. Sa paningin niya, ang mundo ay nahahati sa may nararapat at sa hindi. Ngunit hindi alam ni Don Rafael na minsan, ang mga bagay na pinakasimple ang siyang may kakayahang baguhin kahit ang pinakamatigas na puso. At si Anne, na hindi niya pa nakikilala, ang maaaring maging simulan ng pagbabagong iyon. Ang ina ni Jerome ay si Doña Isabela Sevilla, isang elegante at kilalang babae sa mataas na lipunan. Kilala siya bilang isang socialite na laging present sa mga charity events, fashion galas, at mga pagtitipon ng mga makapangyarihang pamilya. Palagi siyang maayos manamit, banayad magsalita, at may ngiting kayang magtago ng tunay na damdamin. Sa kabila ng marangyang imahe, si Doña Isabela ay isang ina na may malasakit kay Jerome, ngunit nakatali sa mga inaasahan ng kanilang estado sa buhay. Mahal niya ang anak, ngunit madalas ay mas pinipili niyang sumunod sa kagustuhan ng kanyang asawa kaysa ipaglaban ang kalayaan ni Jerome. Para sa kanya, ang tamang landas ay yaong hindi sisira sa pangalan ng pamilyang Sevilla. Gayunpaman, sa kaibuturan ng kanyang puso, may bahagi si Doña Isabela na lihim na humahanga sa katapangan ni Jerome na maging totoo sa sarili. Siya ang unang nakapansin ng pagbabago sa kilos ng anak, ang mga ngiting mas totoo, ang mga mata nitong mas buhay, mula nang lumipat ito sa bagong paaralan. At kung sakaling makilala niya si Anne, marahil siya ang unang Sevilla na makakakita hindi ng estado sa buhay, kundi ng kabutihang loob at pagiging totoo ng dalaga. Sa pagitan ng pagiging ina at pagiging isang Sevilla, si Doña Isabela ang posibleng maging tulay sa dalawang mundong pilit pinaghihiwalay ng kanyang asawa. Naitago ni Jerome ang kanyang tunay na pagkatao sa pamamagitan ng maingat at sinadyang pamumuhay bilang isang ordinaryong estudyante. Sa paglipat niya ng paaralan, gumamit siya ng apelyidong Sevilla lamang, walang titulo, walang koneksyon, at walang bakas ng yaman.
Iniwan niya ang driver at marangyang sasakyan, at araw-araw ay nagko-commute tulad ng ibang estudyante. Simple ang suot niyang damit, walang mamahaling relo o gadget na maaaring magbunyag ng kanyang pinagmulan. Kahit ang cellphone niya ay karaniwan lamang, sapat para makatawag at makapag-text. Sa tulong ng kanyang ina, inayos ang mga papeles ng paglipat niya bilang anak ng isang negosyanteng madalas nasa probinsya, sapat para walang magtanong pa. Ang kanyang ama, bagamat tutol, ay pumayag basta't panandalian lamang at walang iskandalong may dudulot sa pangalan ng pamilya. Sa paaralan, sinadya ni Jerome na manatiling tahimik. Hindi siya sumasali sa mga organisasyon, hindi nagpapakitang gilas sa klase, at iwas sa mga usapang may kinalaman sa pera o negosyo. Kapag tinatanong tungkol sa pamilya, palagi niyang sagot ay simple at walang detalye. Natutunan niyang ngumiti at umiwas sa mga tanong na masyadong personal. Ngunit ang pinakamahalagang paraan kung paano niya naitago ang kanyang tunay na pagkatao ay ang kanyang ugali. Wala siyang yabang, wala siyang arte, at wala siyang pakialam sa paghanga ng iba. At dahil sanay ang mga tao na iugnay ang yaman sa kayabangan, hindi kailanman naisip ng sino man na ang tahimik na lalaking iyon ay nagmula sa isang makapangyarihang pamilya. Hanggang sa dumating si Anne. Isang dalagang may matalas na pakiramdam at pusong tapat. Sa bawat tingin niya kay Jerome, may pakiramdam na parang may itinatago ito. Hindi dahil sa kayamanan, kundi dahil sa mga matang puno ng lalim at mga salitang may bigat. At doon nagsisimulang mangamba si Jerome. Dahil kahit gaano niya kahusay itago ang kanyang tunay na pagkatao sa mundo, may isang tao na maaaring makakita sa kanya kung sino talaga siya, hindi bilang isang Sevilla, kundi bilang si Jerome lamang. Ang boyfriend ni Laika ay si Marco, kilala sa paaralan bilang siga at matapang. Matangkad, malapad ang balikat, at laging may kasamang barkada, siya ang tipo ng estudyanteng kinatatakutan ng karamihan. Sanay siyang masunod ang gusto, at mas lalong sanay siyang mangapi ng mga bagong dating na estudyante para ipakita kung sino ang hari sa campus. Para kay Marco, ang mga transfer student ay madaling puntiryahin. Isang maling tingin lang o simpleng pagdaan sa maling lugar, sapat na para asarin, takutin, o ipahiya. Walang pumapalag, dahil alam ng lahat kung gaano siya kabagsik kapag nagalit. Isang hapon, napansin ni Marco si Jerome. Bagong solta, bulong niya sa isa sa mga kaibigan habang sinusuri ang tahimik na binata. Mukhang hindi marunong lumaban. Hindi alam ni Marco na mali ang kanyang akala. Habang si Laika ay walang kamalay-malay sa balak ng kanyang nobyo, si Anne naman ay may kakaibang kaba sa dibdib tuwing nakikita niyang sinusundan ng tingin ni Marco si Jerome. Ramdam niya ang tensyon, kahit wala pang nangyayari. At sa likod ng maamong anyo ni Jerome, may disiplina at tapang na hinubog ng mahigpit na pagpapalaki ng kanyang ama, isang tapang na hindi sanay ipakita, ngunit handang lumabas kapag kinakailangan. Sa pagitan ng siga at ng tahimik na bagong estudyante, unti-unti nang nabubuo ang isang banggaan. At sa oras na mangyari iyon, hindi lamang lakas ang masusubok, kundi pati ang prinsipyo, dangal, at kung sino talaga ang tunay na matapang. Hindi kailanman ginusto ni Laika na sagutin si Marco noong una. Noon, bago pa man maging sila, isa rin si Laika sa mga bagong estudyante. Tahimik siya, walang masyadong kakilala, at madalas mapagtripan ng mga siga sa paaralan. Isa na roon si Marco. Sa simula, panunukso lang ang ginagawa niya, mga biro na may halong pananakot, mga titig na hindi kaaya-aya, at mga salitang nagpaparamdam kay Laika na maliit siya. Isang araw, napasobra ang Berwan. Napaiyak si Laika sa likod ng gusali matapos siyang ipahiya ni Marco sa harap ng iba. Doon unang nagbago ang lahat. Nilapitan siya ni Marco, hindi na bilang siga, kundi bilang isang lalaking may konsensya. Humingi siya ng tawad, sa paraang alam niyang gawin. Sinabi niyang gusto lang niya ng atensyon, na nagustuhan daw niya si Laika mula pa noong una. Mula noon, bigla siyang naging protector nito.
Walang ibang pwedeng mang-asar kay Laika kundi siya lang. Walang pwedeng lumapit na lalaki. Unti-unting napilitan si Laika, sa takot na bumalik ang pananakot, at sa pakiramdam na mas ligtas siyang may kinakapitan, sinagot niya si Marco. Hindi dahil sa pag-ibig, kundi dahil sa takot at utang na loob. Dahil kapag sila na, wala nang mang-aapi sa kanya. Ngunit sa bawat araw na lumilipas, lalong nararamdaman ni Laika na ang relasyong iyon ay parang kulungan. Ngiti sa harap ng iba, kaba sa likod ng katahimikan. Alam niyang mali pero hindi niya alam kung paano tatakas. At ngayong may bagong estudyanteng pinagtutuunan ng pansin si Marco, si Jerome, at may isang taong tahimik na nakakapansin sa lahat, si Anne. Unti-unting nagigising si Laika sa katotohanang hindi lahat ng proteksyon ay pagmamahal. Minsan, ang pinakamahirap na laban ay ang pag-amin na napilitan ka lang pala, at ang paghahanap ng lakas ng loob para kumawala. Naging sila ni Marco hindi dahil handa si Laika, kundi dahil unti-unti siyang naitulak sa isang sitwasyong wala siyang nakitang ligtas na pagtanggi. Pagkatapos niyang sagutin si Marco, mabilis itong kumalat sa buong paaralan. Ipinakilala siya ni Marco bilang girlfriend, kahit wala pang malinaw na usapan. Kapag may nagtanong kay Laika, laging nandoon si Marco, nakapulupot ang braso sa balikat niya, tila sinasabi sa lahat na pag-aari na siya. At sa tuwing tatahimik si Laika, itinuturing iyon ng iba bilang pagsang-ayon. Tuwing sinusubukan ni Laika na umatras, palaging may kapalit na pananakot na nakabalot sa lamang. Alam mo namang kaya kitang ipagtanggol, sasabihin ni Marco. O baka gusto mong bumalik yung dati. Yung walang kumakampi sa'yo, hindi sigaw, hindi suntok, kundi mga salitang kayang pumatay ng loob. Dahil dito, natakot si Laika. Natakot siyang mawalan ng proteksyon, mawalan ng katahimikan, at muling maging target. Kaya pinili niyang manahimik. Pinili niyang gampanan ang papel na ibinigay sa kanya. Sa harap ng iba, masaya silang magkasintahan. May hawak kamay, may litrato, may tawanan. Ngunit sa likod ng mga ngiting iyon, si Laika ay unti-unting nawawala sa sarili. Ang bawat araw ay pakiramdam niya ay utang na loob, hindi pagmamahal. At kahit labag sa kanyang kalooban, hinayaan niyang manatili ang relasyon, dahil minsan, ang takot ay mas malakas kaysa sa boses ng puso. Hindi alam ni Anne at ng iba ang buong katotohanan. Ngunit sa mga mata ni Anne, may napapansin siyang lungkot sa likod ng tawa ni Laika. Isang lungkot na unti-unting magiging mitya ng katotohanang matagal ng pilit itinatago. Dahil darating ang panahon na ang katahimikan ni Laika ay mapapalitan ng lakas ng loob. At sa oras na iyon, may mga relasyong mababasag, at may mga taong haharap sa bunga ng kanilang mga ginawa. Nang mag-cruise ang landas ni Jerome at Marco, ramdam agad ang bigat ng hangin sa pasilyo ng paaralan. Tahimik na naglalakad si Jerome pauwi mula sa guidance office nang biglang harangan siya ni Marco, kasama ang dalawa nitong barkada. Nakasuksok ang mga kamay sa bulsa, may mapanuyang ngiti sa labi, at mga matang sanay manakot. Ikaw ang bagong Solta, di ba? Mababang sabi ni Marco habang sinusukat si Jerome mula ulo hanggang paa. Mukhang naliligaw ka. Huminto si Jerome at tumingin sa kanya, kalmado ang mukha, walang bakas ng takot. May kailangan ka ba? Maayos niyang tanong. Napakunot ang noo ni Marco. Hindi siya sanay sa ganitong reaksyon. Kadalasan, nanginginig na o yumuyuko ang kausap niya. Mag-ingat ka sa galaw mo dito, dagdag ni Marco, bahagyang lumalapit. Hindi lahat welcome. Saglit na nanahimik si Jerome bago sumagot. Salamat sa paalala, sabi niya ng malamig ngunit magalang. Pero kaya kong mag-ingat sa sarili ko. Lalong nainas si Marco. Para sa kanya, ang katahimikan ni Jerome ay hindi kahinaan, isa itong tahimik na paghamon. Mula sa di kalayuan, napatigil si Anne nang makita ang eksena. Kinabahan ang dibdib niya, ngunit mas ikinagulat niya ang tindig ni Jerome, matatag, diretso, at walang bahid ng pag-urong. Hindi ka ba natatakot? Sarkastikong tanong ni Marco. Ngumiti ng bahagya si Jerome.
Hindi lahat ng malakas ang boses, malakas din ang loob. Tumahimik ang paligid. 1 segundo, 2, saka tumawa si Marco, pilit ngunit may halong galit. Interesting ka, sabi niya. Tingnan natin hanggang kailan yan. Umalis siya kasama ang barkada, iniwang nakatayo si Jerome sa pasilyo. Nang makalayo na sila, saka lang huminga ng malalim si Jerome. Hindi niya alam na ang simpleng tagpong iyon ang magiging simula ng mas malaking banggaan, hindi lang ng dalawang lalaki, kundi ng dalawang mundong matagal nang hindi dapat nagtatagpo. At sa likod ng lahat, may isang dalagang tahimik na nakasaksi, at unti-unting nauunawaan na ang katahimikan ni Jerome ay hindi kahinaan, kundi babala. Kinaumagahan, umugang ang buong paaralan sa isang balitang walang malinaw na pinagmulan. Natagpuan ang grupo ni Marco sa likod ng lumang gym, duguan, may mga sugat, at halatang dumaan sa isang matinding engkwentro. May mga pasa sa mukha, paylay sa lakad, at takot sa mga mata. Walang gustong magsalita. Walang gustong magturo kung sino ang may gawa. Si Marco, na dati palaging mayabang at maingay, ay tahimik na nakaupo sa klinik, nakayuko, at nanginginig ang mga kamay. Sa unang pagkakataon, nawala ang siga sa kanyang mga mata. May nakaaway ba kayo? Tanong ng guro. Umiling lamang si Marco, nadapa lang, pilit niyang sagot, kahit halatang kasinungalingan. Sa kabilang banda ng paaralan, naglalakad si Jerome na parang walang nangyari. Maayos ang uniforme, kalmado ang mukha, at pareho pa rin ang tahimik na tindig. Ngunit hindi niya alam, o marahil ay alam niya, na may mga matang lihim na nagmamasid sa bawat galaw niya. Mula sa loob ng isang itim na sasakyan na nakaparada sa labas ng campus, may mga lalaking seryoso ang mukha, may suot na earpiece, at may mga matang sanay magbantay. Hindi sila guro, hindi rin sila estudyante, sila ang mga taong inatasan upang tiyaking walang masamang mangyayari sa anak ng isang makapangyarihang pamilya. Mga taong tahimik na sumusunod, nag-oobserba, at kumikilos lamang kapag kinakailangan. Hindi nila kailangang makita si Jerome na nakikipaglaban. Sapat na ang isang senadoryas, isang banta, o isang babala sa tamang oras. At ang gabing iyon, may mga hangganang tahimik na itinakda, mga hangganang hindi na muling lalampasan ng grupo ni Marco. Si Anne, na nakarinig ng balita, ay napatingin kay Jerome mula sa malayo. May kakaibang kaba sa dibdib niya. Hindi takot, kundi pakiramdam na mas marami pang hindi niya alam tungkol sa lalaking iyon. At sa sandaling nagtagpo ang kanilang mga mata, nakita niya ito, isang lalim na hindi kayang ipaliwanag ng katahimikan lamang. Sa mundong hindi niya alam, may mga aninong gumagalaw para kay Jerome. At sa mundong unti-unti niyang ginagalawan, siya ang tanging liwanag na hindi kayang bantayan ng sinuman. Ang pag-ibig ni Anne at Jerome ay unti-unting namuo sa katahimikan, walang pangako, walang pag-amin, ngunit puno ng damdaming hindi may kakaila. Sa bawat sulyap, sa bawat simpleng usapan, may apoy na unti-unting nag-aalam. Ngunit ito ang uri ng pag-ibig na mula pa lamang sa simula ay may tatak na ng pagbabawal. Magkaiba ang kanilang mundo. Si Anne ay anak ng isang tricycle driver at isang tindera sa Divisoria. Simple ang buhay, payak ang pangarap, at malinaw ang mga hangganang itinakda ng realidad. Si Jerome naman ay anak ng isang makapangyarihang pamilya, pinalilibutan ng mga bantay, ng impluwensya, at ng mga desisyong hindi kanya nagmumula. Hindi pa man nila inaamin ang nararamdaman, ramdam na nila ang bigat nito. Hindi tayo pareho ng mundo, minsang nasabi ni Jerome, hindi kay Anne kundi sa sarili niya. At tama siya, dahil sa likod ng bawat hakbang ni Jerome ay ang anino ng kanyang ama, isang lalaking hindi naniniwala sa pag-ibig na walang kapalit na pangalan o estado. Isang lalaking kayang burahin ang kahit sino para mapanatili ang kaayusan ng mundong kanyang binuo. Kung malalaman ni Don Rafael ang tungkol kay Anne, hindi lamang paglayuan sila ang mangyayari. Maaaring mawala ang paaralan, ang tahimik na buhay, o mas masahol pa, ang kaligtasan ng mga taong mahal ni Anne.
Samantala, si Anne ay unti-unting nakararamdam ng takot na hindi niya kayang ipaliwanag. Hindi kay Jerome, kundi sa mundong dala niya. Sa mga matang nagmamasid, sa mga katahimikang may bigat, at sa mga lihim na hindi niya hinihingi ngunit nadadamay siya. Kung darating ang araw na kailangan mong pumili, mahina niyang tanong minsan, ano ang pipiliin mo? Hindi agad nakasagot si Jerome. Dahil alam niyang ang pipiliin niya ay ang pag-ibig, ngunit ang kapalit nito ay ang pagtalikod sa lahat ng inaasahan sa kanya. Ito ang bawal na pag-ibig. Hindi dahil mali ang damdamin, kundi dahil ang mundong ginagalawan nila ay hindi handang tanggapin ang kanilang katotohanan. At habang papalapit sila sa isa't isa, mas lalong humihigpit ang tali ng kapalaran, sapagkat sa bawat paglapit, mas lamilinaw ang isang tanong na hindi maiiwasan. Hanggang saan ka lalaban? Kapag ang kalaban mo ay ang mundong kinulakan mo mismo.